dumako na muna tayo dito sa isang topic natin na etong si Lipeste, meron na namang pinaggagawa. Kaya daw siya nag-abroad, etc., etc. Meron daw siya nakitang text na si BBM daw, eto na naman tong batang to. Kaya ikaw, Mama Marie, kung sakasakali may mga apo ka, wag mong iano ng promil. Nakakabaliw. Eto, na nakita niya daw ang ating Pangulo na may nagre-remit daw sa ating Pangulo ng pera mula sa flood control. Ano na naman to, di ba? Dapat kasi sinama nyo na yan sa impeachment nung nakaraan. Bakit ngayon na kung sakaling tapos na mga loka-loka, hindi nyo pa sinama yan? Ngayon, panibago na naman na invento na naman to ni Lipeste. Eh, yung sa solar mo nga, hindi mo pa napapatunayan. Ngayon, babanat ka dahil ano? Dahil wala ka dito. Nandun ka sa ibang bansa. Oh, di ba, Boss Mike? Ganito kasi yan. Style ng kampo ni Duterte na manligaw. Kapag ka may issue sila, kailangan nilang i-divert sa ibang issue para hindi mapag-usapan kung ano yung mga dapat nating talagang diinan ng pagbibigay ng mga komento natin at pananaw natin. Tulad niyan, ang daming mga binabato sa kanya. Yung solar niya. Ano nangyari diyan? 'Di ba? Oh. Ilang bilyon ang kinita nila ni Duterte. Ayon mismo yan sa balita, bilyon, hindi ho milyon, hindi ho daan libo, kundi bilyon-bilyon. Eh, para bang nasa handaan ka, kinuha mo na yung buong lechon. Yes. Na imbis na makakain yung marami, hindi na. Naghahanap ngayon ng mga lechon, kinuha mo na palang hayop ka. Yes. Tapos gusto mo, isisi dun sa kumain ng minudo. Yes. Hinahanap yung lechon, tinuturo mo yung minudo. Tama. Saka nakakita ng ganun. Oh. Ganon, kasimple lang ho, no, para hindi ho kayo mahirapang unawain. Ganon ang style ng mga Duterte. Yes. Itong kulto ni Duterte. Itong kampo ni Duterte na talaga naman kapag issue na nila ayaw ng pag-usapan. Yes. Mama Marie, ano masasabi mo diyan kay Promil Kid? Alam ko sa Promil, maayos ang pagiging matalino. Pero ito, nako, ay kainaman na. No? Ang aking masasabi dito kay Lipeste, ano namang sagarin? Medyo magkaroon ka naman ng konting hiya. No? Bata ka pa eh. Sayang ka man din. No? Sayang kayong mga bata kayo. Ang babata nyo pa, nasa politika na kayo, dapat ngayon palang bata kayo, pinakikita nyo na yung mga mabubuting paglilingkod. Tama. Para yumabong, lumago, tumaas, at mamunga kayo ng maganda. Yes. No? Pero yung ginagawa ninyo, ay nako, biktima ang aming subdivision yan, lintik na solar light na iyan. Yun. Alam niyo kung bakit? Oy. Yung mga DDS doon sa amin, kumuha ng solar, yan ang ikinabit sa aming street light, at ang perang binabayad ng aming mga homeowners bilang monthly dues, sa kanila napupunta. Oh. At solar libre. Ang pambayad dapat sa Meralco sa kanila na lang napupunta. Hanggang ngayon, 7 taon na kaming walang street light dahil dun sa mga illegal na umupo na halos maka-Duterte talaga at Duterte ang style na kahit natatalo ko na sa kaso, ayaw pa rin bumaba. At yung lintek na solar na yan, yan ang ikinabit sa bawat pangangailangan ng kuryente sa street light namin. At sinisingilan ang tao ng monthly dues para daw dyan sa lintek na solar na yan. Minana sa'yo yan, Lipeste, kaya hindi magandang influensya ang ginawa mo. Aling Marie, Maganda. ituloy mo, may tanong ako sa iyo. Kasi ilang taon na ba si Lipeste? Bata pa yan, nasa 30 plus pa lang. Kasi noong 17 ako, may girlfriend na ako eh. Ngayon, tanong ko, meron na po ba kayo nabalitaan na naging jowa si Lipeste? Oh. Buti pa si Kitty, nakakailang palit na eh. Mamas ko yan. Di ba? Si Kitty, nakakailang palit na. Si Lipeste, meron na ba? Siguro, dahil sunod-sunuran sa ina. Baka iba gusto niya. Malamang. Baka Barbie siya. Kaya Hindi kaya? Hindi kaya? Baka ganun siya.
nakaganon siya, oh. Si Nyula! Ay, naku. Nasaan na si Nyula? Ay, Ano, iyakin, alam mo, Iyakin niya. oo. iyakin si At Libeste. tsaka mga Mari, tama ka dyan ha. Kapag nasusukol ka, huwag kang umiiyak. Tsaka nakita nyo siya nung ini-interview siya doon sa House of Representatives. Pinagtatabuyan niya yung media. Ayoko na ng tanong na yan. Hoy, Lipeste, hindi mo ginagano ng media. Kahit anong itanong, hindi mo pinipigilan. Kapag nasusukol ka, huwag kang ganon. Tapos dadaanin mo pag iiyak ka, Mama, drink my milk, drink my milk. Yung good morning towel ko sa likod. Ay, pulpuhan mo ako, Mami. Eh, anong pagkakaiba nila kay Sarah, di ba? Si Sarah nagpa-presscon. Tapos lahat ng tanong ayaw sagutin. Oh, O pag may nakalimutan tinanong, niya. ayokong sagutin yan. O tanong, ano, ayokong sagutin yan. O Oo. tanong, ayokong sagutin yan. Lahat na lang ng tanong ayaw sagutin. Nagpa-presscon ka pa. Oo, tama. Kung ikukonekta mo kay Libiste sa sinabi mo, wala silang pinagkaiba. Tama. Kasi alam nyo, ang katotohanan po kasi, hindi ka dapat natatakot. Dire-diretso ka. Dire-diretso mong sasagutin. Dire-diretso mong ilalahad. Pero tingnan nyo ang nasa kampo ng mga Duterte. Si Cheese, isa-isayin ko lang si Cheese tinago ang impeachment. Si Kiko Barsaga may sayad sa utak. Si Marcoleta Bato Bongo tinago ang impeachment. Si Amy ang haba ng baba mo, tinago mo rin, magkakasabwat. Kita mo si Lipeste, kasabwat din sa solar. Nasan? Yari ka sa ERC, yari ka sa DOE, malapit ka ng itaboy ng Meralcos, ang gagawan mo. Ayan ang mga ginagawa nyo. Hindi kayo nagbibigay what do you call this? Hindi nyo binibigay talaga ang katotohanan. At syempre, lalo na yung pinuno yung Chakidal na si Sara Duterte. Kita mo, ang impeachment, tinakbo mo sa Supreme Court na hindi naman dapat. Ngayon, pinatanong sa'yo, nasa si Mary Grace Piatos. Siyempre, sasabihin ng mga ibang tangang DDS dyan na nakakaloka, nakaka-imbiyer na kayo, siyempre, hindi pwede kasi confidential, informant. Mga tanga, ha? Na-high blood na talaga ako. Ay, Tanga kayo. Pwede silang mag-executive session. Pwede nilang sabihin kung sino si Mary Grace Piatos. Anong ginawa niya? Pinatay niya si Gina Acosta. Pinatay niya si Sulaika. Ay, ako. Hindi, totoo yan. Totoo yung mga sinasabi ni Nyulo. Kasi sabi ni Bato, marami daw piatos sa Davao. Ngayon, nasan si Mary Grace kung may piatos naman talaga? Di ba? Sige, ibigay na natin. Meron daw talagang may piatos sa Davao O di, iharap nila si Mary Grace. Baka sa dami ng piatos, baka naman walang Mary Grace, ha? Pegador, wala kang gawa.